Magandang araw mga ka-farmers, kaway-kaway sa inyong lahat. Update tayo sa ating mga alagang pabo. Nung dumaan na buwan, kumita tayo ng 100 plus sa ating mga alaga. Sa 100 plus na ito mga ka-farmers, bawas na yung feeds, maintenance, vitamins, mga expenses dito sa ating backyard farm. Ang kita na ito mga ka-farmers ay pinagalo-halo na. Kita sa pagbibenta ng fertile egg, sisiw, pangkatay na pabo, pang-breeding, at higit sa lahat mga ka-farmers, marami ang bumili or nag-order ng lechon pabo. Pero disclaimer lang mga ka-farmers, mayroong buwan na mahina, mayroong buwan na malakas. Ang kalakasan, pag bare months, lalo na pagdating ng Pasko at saka New Year. Kaya kailangan pagdating ng bare months or December, kailangan marami yung ating pang lechon pabo. Noon mga nakaraan natin mga video, makikita nyo, marami tayong mga native na pabo. Pero ngayon, kung oobserbahan mo sa ating backyard, ay halos mga red bourbon na at broad-breasted bronze. Ito yung mga pabo na talagang malalaki. Pag nilitsyon natin, maganda. At pagdating sa pangkatay, marami yung karne. Kaya sa ating mga ka-farmers, kung kayo nagplano, pumasok or magdagdag ng inyong alaga sa inyong backyard farm or sa inyong malaking farm, mas mainam na piliin natin yung mga malalaking lahi ng pabo. Kasi sa ating experience ka-farmers, sa tagal na natin nag-aalaga ng pabo, inobserbahan natin yan kung gaano sila kalakas kumain. Yung hybrid at saka yung native. Sa ating obserbasyon mga ka-farmers, halos magpareho lang yung kanilang kain. At pagdating naman sa laki, napakalayo ng diferensya. Ang mga native na pabo, umaabot lang yan ng 5 kilos. Minsan nga yung iba hindi umaabot. Yung iba naman sumusobra sa 5 kilos. Lalo na pag mga lalaki na pabo. Pero pagdating sa ating mga hybrid, yung ating mga red bourbon, broad-breasted bronze, malalaki ho yan mga ka-farmers. Yung white Nicholas, malalaking bulas po yan. Umaabot yan ng 12 kilos, 15 kilos. May iba nga mga ka-farmers, umaabot pa yan ng 20 pataas. Kaya ganyan sila kalaki. Kaya pagdating sa pangkatay, pagdating sa panglitsyon, siguradong panalo tayo. Sigurado mas malaki ang kikitain natin. Binabahagi ko ito sa inyo mga ka-farmers para yung aking experience, para sa akin hindi maganda. Nagsimula ako sa native. Kasi nga sabi ko sa inyo, ganun din kalakas kumain ang native at saka yung ating hybrid. Pareho lang yung ating gastos. Pero pagdating sa kita, mas malaki ang kikitain natin pagdating sa ating malalaking pabo. Kaya kung balak mong magsimula, may plano ka, magdagdag sa inyong farm, mas mainam na piliin nyo yung mga malalaking pabo para yung mga lahi ng inyong pabo na nasa inyong farm may presyo. At pagdating sa pangkatay, panglitsyon, mas malaki ang kita. Meron akong tanong sa inyo mga ka-farmers, sa tingin nyo ba ako ay nakakatulong sa pag-share ng aking mga experience o video sa ating YouTube channel? Kung ako ay nakakatulong, baka naman pa-subscribe sa ating YouTube channel. At kung sa tingin nyo ako ay hindi nakakatulong, isubscribe nyo pa rin ako sa aking YouTube channel. Dahil malaking tulong yan para sa akin. At nakatulong ako sa inyo sa pag-share ng ating kaalaman. Sana ho ay matulungan nyo rin ako sa pamamagitan ng pag-subscribe, pagpindot man lang. Baka naman, maraming salamat sa inyo, ka-farmers. Pero dito sa kulungan na ito, makikita nyo, mayroon pa rin tayong mga native na mga pabo. Baka sa susunod na buwan, wala na kayong makita dahil inuuna natin silang ibenta pang katay man or pang lechon. O kung may bibili na pang pulutan, binibigay natin yan. Yun yung ating inuuna. Totoo talaga yung kasabihan, kung saan ka nagkakamali, doon ka natututo. Hindi naman talaga as in pagkakamali. Kumbaga doon lang ako natuto. Na-discover ko na mas malaki ang kikitain natin kung mag-aalaga tayo ng mga malalaking pabo. Kaya doon tayo nagsimula sa native na pabo kasi hindi pa naman natin alam sa una. Ngayon, ibinahagi ko sa inyo na ganito yung sitwasyon. Maiiwasan nyo na yung pag-alaga ng native. Instead na magsisimula kayo sa native, magja-jump na kayo doon sa mga malalaking pabo.
At paalala ko lang sa inyo, kung kayo mag-aalaga ng pabo, huwag talaga kayo aasa sa pagbibili ng commercial feeds. Kasi kung purong commercial feeds ang inyong ipapakain, napakalaking gastos. Malaki ang pwedeng malugi ninyo. Alam niyo kung bakit? Ang pabo ay isa sa ating alaga na napakalakas kumain. Ang pabo ay walang kabusugan. Hanggang meron sila nakikitang pagkain sa kanilang tabi, hindi nila titigilan yan. Kaya kita nyo naman yung ating mga alaga, eat all you can yan. Pero sa pamamagitan ng pagpapakain natin ng mga organic na nakukuha natin dito sa ating backyard. At kasama na rin yung mga nakukulikta natin sa merkado. Sa una, magkakasama ito sa isang kulungan lang. Pero nakita ko na hindi maganda. Minsan yung mga lalaki nag-aaway-away. At pag nagbibigay tayo ng pagkain, hindi maayos yung kanilang pagkakain at minsan natatapon. Dahil nga napakarami nila nag-aagawan. Kaya ang ginawa natin, dinivide natin. So pinag-iwalay natin yung mga lalaki, lalo na yung mga nag-aaway. Kung nakikita ko na mayroong dalawa nag-aaway, pinupunta ko sa kabila na kulungan para maiwasan yung mga bulutong nila. Ngayong araw, pagpasok ko kanina dito, yung isa nating red bourbon, medyo mahina ang pangangatawan. Kaya pinunta ko muna dun sa isang kulungan, gagamutin natin. Saka na yung magaling na siya at malakas, babalik natin dito. Kasi ang nangyayari niyan, pag mahina ang katawan ng ating alagang pabo at hinayaan natin dito, ang nangyayari, nasasagi siya. Minsan naaapakan, nagkakaputik. At pag hinayaan natin yan, ang tendency, baka kinabukasan namamatay. Kaya ang ginagawa natin, pag nakakita tayo ng mahina na ating alaga, hinihiwalay na natin at saka gagamutin para maagapan. Ito naman mga kaparmers, ito yung susunod natin na pang-breeding. Mga babae po ito, mga red bourbon. Magagandang lahi ito. Kaya inaalagaan ko ito ng maayos. Saka ko na ito bibitawan pag dumating ang 3 months para siguradong kayang-kaya na makipagsapalaran doon sa malalaki. Kasi pag ganito palang kalaki at hinalo natin doon sa malaki, pag inaway yan, matatalo pa. Hindi kaya ng kanilang resistensya. Mayroon tayo mga kaparmers nagtatanong bakit daw yung mga sisiw nila madaling mamatay. Ang mga sisiw kasi na pabo, medyo sensitive yan. Ang ginagawa natin, habang sisiw pa sila, hindi natin yan pinapaapak sa lupa. Iniiwas natin yan na makagat ng langgam or makainom ng tubig na ulan or yung mga tubig or yung mga pwedeng matuka nila na may kasamang ipot dyan sa ibaba. Kasi mahina pa yung kanilang resistensya, kaya dyan muna sila sa brooding pen natin at saka sa growing pen. At pag umabot na yan ng 3 months, saka na natin papakawalan dito sa free range area na ito. Maraming nakakagusto sa aking setup, kahit yung aking mga kaibigan pag pumupunta dito, maganda daw yung setup. Pero sabi ko, marami muna mga pagkakamali yung aking nagawa bago ko ito na setup. Marami muna mga trial and error na ating mga ginawa para makagawa ng ganito. Sabi nga nila, hindi ka magiging magaling kung hindi ka magkakamali. Kung saan ka nagkakamali, doon mo namamaster at doon mo natututunan. Itong ating mga alaga, nang una, hindi ito nakakalipad doon sa itaas ng ating harang. Ngayon, mayroong isang nakalipad doon sa itaas at saka yung iba gumaya. Makikita nyo naman, nandun sa itaas ng ating harang. Kaya minsan, sinecheck ko sa labas, lalo na paggabi, baka yung iba nakalabas. Ang mangyayari ito, baka magdagdag doon naman ako papunta doon sa itaas kahit net lang para siguradong secure at hindi makalipad sa labas yung ating mga alaga. Ito yung sinasabi ko na hindi tayo araw-araw nakakapagkulikta sa merkado ng mga organic or nakakakuha ng mga organic na patuka. Kaya ngayon, commercial feeds ang ating ibinigay sa ating mga alaga. Minsan, crack corn. Ayan, alternate ko lang sila, nilalaro natin para maganda yung daloy ng ating mga gastusin sa ating patuka dito sa alagang pabo. Kasi medyo mabigat ho sa bulsa yung patuka sa ating mga alaga. So ayan mga kaparmers, sa awa ng Diyos, ng July,
maganda-ganda yung ating kita. Medyo dumami yung order ng lechon pabo at meron din mga bumili ng ating mga pang-breeding at fertile egg. Kaya umabot tayo ng ganun na kita. Minsan mababa, minsan mataas. Ganun lang ho sa pag-aalaga ng pabo. May mga panahon na malaki ang benta, may panahon naman na mababa ang benta. Meron niyang panahon na wala, pero hindi naman as in wala. Meron naman, pero sakto lang na pangbili dito sa ating maintenance, ating vitamins sa ating alaga, pangpatuka. At least, kumikita tayo kahit papano, kahit pakunti-kunti lang. Merong mga nagko-comment, gustong bumili pangpalahi sa mga iba't ibang lugar. Ako ho ay humihingi ng pasensya kasi dito pa lang sa amin, kinukulang na yung ating fertile egg at saka yung ating pang-breeding na pwedeng i-out o ilabas. Kasi kailangan talaga meron akong stock, meron akong mga alaga para sa ating lechon pabo. Advice ko na lang sa mga bibili sa mga malalayong lugar. Sa Facebook, meron yan na grupo ng mga livestock, pag-aalaga ng manok, pabo. Pwede nyong i-search sa inyong lugar, mas mainam na mas malapit sa inyong lugar para hindi malaki yung charge sa pagdi-deliver. Siyempre, pag mas malayo, mahirap at kung bibili kayo ng fertile egg, baka hindi maging sisiyo. Mas mainam na malapit sa inyong lugar para less ang gastos, less ang delivery charge, at hindi ganon ka mahal. Yun lang po ang aking may advice. So ayan ka-farmers, ito ho yung ating mga upgraded na pabo. Kadalasan dito, puro na mga hybrid. Malalaki ang bulas nito, malalaki ang katawan. Kaya once na tayo ay gumawa ng lechon, maganda pangbenta sa ating mga customer. Kaya advice ko sa mga magsisimula, wag na kayo magsimula sa native. Magsimula kayo sa mga hybrid, sa mga malalaking pabo. Kasi ganun din ang kain ng native, pareho lang ang gasto sa native at saka sa hybrid. Pagdating sa bintahan, mas mahal ang mga hybrid, yung mga malalaking pabo. Pagdating sa karnihan, pangkatay, pang-alaga, mas mahal at mas malaki yung ating kikitain. So ayun na mga ka-farmers, kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa pag-aalaga ng pabo, maaari kayong mag-comment sa ating comment section. At kung kayo naman ay mayroong kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng pabo, organic na mga pagkain sa ating mga alaga, pwede nyong i-share sa ating comment section para makatulong sa ating mga kapwa ka-farmers na gustong pumasok sa pag-aalaga ng pabo. Panimula man yan sa farm or pangdagdag. So ayun lang mga ka-farmers, kaway-kaway sa ating mga kapwa ka-farmers, especially sa ating mga subscriber na nasa ibang bansa, ipon ho para pag-uwi sa Pilipinas, negosyo, pwede nang hindi bumalik sa abroad. Mas mainam dito, kasama natin ang ating mahal sa buhay at kumikita. Hindi man ganun kalaki, at least kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Yun lang po, magandang araw at mabuhay po tayong lahat. God bless po sa inyong lahat at sa inyong pamilya.